Good morning mga idol. Okay, usap-usap muna tayo. Kumusta na kaya yung yung dating presidente natin si Rodrigo Duterte. Mga idol, nakakaawa talaga. Kahit ako, awang-awa ako. Siyempre, isa akong Dabawinyo. Yung mayor namin ng Davao yan. Ngayon, basta na lang kakalad ka rin siya ng ganyan. Hindi man lang dinaan sa maayos na proseso. Dapat idinaan mo na yun sa korte natin. Kung hindi nila di dapat yung korte po ang magdedesisyon kung ipapadala siya doon. Lahat naman yan, maraming nagsasabi ng ganun. Nakakaawa talaga. Ang daming nagawa ni Pangulong Duterte para sa bayan. Unang-una yung pandemic lang. Kung hindi kaya siya naging presidente noon, ano kaya nangyari sa atin? Ginawa ni Duterte ang lahat, gumawa siya ng paraan para mabigyan tayo ng tinatawag na tawag doon, yung pera para may panggastos tayo. Yung panahon ng pandemic, panahon na walang-wala tayo. Panahon ng walang-wala tayo, nandyan siya. Ngayon, kailangan niya tayong mga tao, lalo na sa mga senador, congressman, iba pa. Bukod lang sa atin ng mga simpleng mamamayan, natural, halos lahat tayo sumuporta. Palagay natin sumuporta sa kanya mga 80%, 20% ang hindi. Ang kakapal ng mga mukha nun. Noon ng pandemic, nauna pa silang pumipilit ng ayuda. Ang dami nilang reklamo. Ngayon na kailangan niya tayo, parang wala lang. Parang hindi magsawala lang. Yung mga iba, tumutulig sa pa rin. Hindi na sila naawa. Napakatanda na nung dating presidente natin, gaganunin nila. Lalo na yung general na yun. Nakakalad ka rin niya. Grabe ang sama naman niya. Wala siyang utang na loob. Ha? Sino nagtaas ng sweldo? Ng mga pulis, ng mga sundalo, teacher, at iba pa sa gobyerno. Diba si Duterte lang? Ngayon, nasaan na yung iba na nakinabang? Wala. Tinalikuran siya. Grabe sila. Mga wala silang utang na loob. Si Marcos, nung in-interview siya ni Katunying, anong sabi niya? Utang na loob nila, ng mga Marcos, ang pagpapalibing ni Duterte sa libingan ng mga bayani ng tatay nila. Ang sabi pa niya, hindi siya papayag na papasok ang ICC sa atin. Yun din ang sinabi niya kay Bato de la Rosa. Pinagkalulo niya, hinuli niya, pinadala niya sa ICC. Nasaan na yung mga sinasabi niya? Saan na yung mga pangako niya? At halos lahat ng project nawala na.
'di ba? Kaya guys, sa darating na eleksyon, sana iboto natin yung karapat-dapat na maglingkod sa taong bayan at hindi yung politikong karapat-dapat na magnakaw sa pera na kaban ng bayan. Yun lang guys, kasalamat at magandang umaga po sa lahat. Wise Botley, thank you guys at ingat kayong lahat. God bless us. Salamat guys.